Gaano nga ba kalakas ang bagong monster sa arc na to? Na parang mukhang friendly dahil gusto niya makipagkwentuhan kay Lady Essel, ngunit napaka-deadly dahil ang nang one hit sa huling chapter ay na one hit sa chapter na ito. Si Song Soho na parang nagmimistulang bola ng soccer ang ating bida sa sobrang tindi ng sipa niya towards Soho. At mukhang curious ang monster na ito sa digmaan between monarchs na ikinagulat niya nang nalamang namatay sa kamay ng Shadow Monarch ang lahat ng monarchs. And by the way mga lads, every Thursday lang ang Solo Leveling Ragnarok at para sa kalaman nating lahat, ang release date talaga ng new chapter Wednesday 10pm sa Manhwa Korean website. At ang English translation lalabas na yan ng mga 11pm to 12 midnight. Hindi na ito katulad ng dati na araw-araw tayong makakapag-upload ng video dahil matagal nang tapos ang Solo Leveling noong December 29, 2021. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nayupi ang mukha ng mamis dahil sa matinding sipa na pinakawalan ni Soho na sa sobrang lakas nito, tumalsik at nawasak ang mukha ng mamis. Napansin ni Soho na parang walang katapusan ng pagre-respawn ng kalaban, kaya dahil dito magsasagawa siya ng shadow extraction. Subalit nang binanggit ng ating bida ang salitang arise, sinabi ng system na ang old souls ay hindi pwedeng ma-extract. Kaya nagtataka nga dito si Soho kung bakit hindi niya kayang ma-extract ang mga old souls at hindi rin niya kayang ma-extract ang mga demons. So na-realize niya na mayroon pa palang dagdag na restriction ng shadow extraction na hindi niya nalalaman. Well, kaya hindi magawang ma-extract ang mga demon at old souls dahil matagal na silang patay at alam naman nating yan ang main restriction ng shadow extraction. Bigla namang yumanig ang ground na ikinagulat ng ating bida kung saan nagkaroon ng matinding crack ang lupa at kahit ang member ng Ashura Guild ay nagulat rin dahil nagkadurog-durog ang ground na inaapakan nila. Lumabas ang napakalaking centipede monster na hindi lang isa kundi dalawang giant centipede ang bumungad sa harap ng Ashura Guild. Kaya napawi ka mga ito na napakamalas naman nila. Hindi pa sila tapos sa mga mamis, may dumagdag pang napakalaking monster. At makikita natin dito mga lads na nakita na natin ang centipede na ito sa solo leveling nung napunta si Jinwoo sa desert dahil sa penalty quest. Umatake ang giant centipede towards Ashura Guild na mabilis namang iniwasan ng mga hunter kung saan sikreto namang umatake itong si Lady Essel gamit ang kanyang spear na kaagad niyang ibinaon sa katawan ng monster, subalit dumulas lamang ang patalim at hindi gumana ang kanyang atake dahil sa tigas ng balat ng monster. Sinabi ni Ryo kay Soho na sa sitwasyon daw nila ngayon na nilusob sila ng mga mapaminsalang halimaw, hindi talaga ito maganda. Nadagdag pa niyang sobra talaga siyang nainis sa mga taga-scavenger guild na inunahan sila at kinuha ang kanilang rights sa field type dungeon. Kaya naisip niyang mas maganda na umatras muna sila. Nasagot naman ang ating bida na wikang may matatakasan ba tayo? Naisip ni Soho ang urgent quest na i-resolve ang dahilan ng dimensional crack. Wala naman daw problema kung aatras sila, subalit kahit matatalo pa ng scavenger guild ang boss, hindi pa rin tiyak na makokompleto ang kanyang quest. Bigla namang yumanig ang floor na parang mayroong naglalakad at sa bawat pag-apak nito ay yumayanig ang sahig kung saan napadilat na lamang itong si Ryo nang nakita niya ang napakalaking monster na papasok sa kinaroroonan nila habang hinahawakan nito ang poste na parang dinudurog sa laki ng kamay at haba ng kuko. Habang nasa shocking moment itong si Ryo, na-realize niya na ang bagong monster na kakalabas lang ay doon dumaan sa dinaanan ng scavenger guild upang puntahan ng dungeon boss. Samantalang si Soho ay nanginig rin ang kanyang kalamnan at na-realize na kahit malayo na ang itinaas ng kanyang stats, nararamdaman niya talaga ang matinding source of energy na bumabalot sa katawan ng monster, kung saan naunawaan niyang ang monster na kaharap nila ngayon na mayroong pulang pangalan na isang matinding calamity at hindi ito katulad ng ibang monster at tinatawag nga ang monster na ito the prisoner of the tomb na may pangalang Amot. Nagsalita si Amot at binanggit ang salitang disappear, kung saan biglang nakaramdam ng takot ang mga mamis at dahan-dahan itong naglakad pabalik kung saan sila huling lumabas na pinagtataka naman ni Lady Essel kung bakit matapos sinabi ng monster ang salitang disappear, nagsisiuwian ng mga mamis after nila itong narinig. At bigla namang lumapit itong si Amot kay Lady Essel na ikinagulat naman ng ating bida dahil sa pag-aalala. Nagsalita si Amot na ang binigas daw niyang salita kanina ay monster language at mukhang mayroong nakaintindi sa kanyang mga sinasabi na sinang-ayunan naman ni Lady Essel dahil siya ay isang demon at member ng Radiro clan.
Napahalakak sa tuwa si Amot dahil araw-araw lang niyang nakikita ang mga naglalakad na patay, mga laking intelligence monster at mga insekto na kumakalat sa disyerto. At mukhang hindi niya na naaalala kung kailan siya huling may nakausap na kung sino man. Napaisip naman itong si Lady Ethel na mukhang wala sa mukha ang pagka-friendly ng monster na ito. Ngunit biglangang umatake ang giant centipede towards Lady Ethel na kung saan pasimpleng hinampas ni Amot ang monster na makikitang with instant nawasak kaagad ang giant centipede na parang wala lang. Bumilog ang mata ni Lady Ethel sa kanyang nasaksihan, hindi siya makapaniwala na winasak nito ang centipede monster in just one hit. Sinabi ni Amot na mukhang mayroon muna siyang lilinisin bago sila mag-uusap dahil mayroong mga monster na hindi nakakaintindi kapag sinabi niyang umatras kung ayaw maglaho. Biglang tumalon si Amot at sa isang iglap, hinati kaagad ng katawan ng centipede monster na kahit si Soho ay napamangha sa lakas ng monster na ito at wala siyang ibang nakita kundi pinatay ng monster ang kauri nitong monster. Habang nasa ere, sinubukan ng centipede na umatake kay Amot at nagawa nga itong maipasok sa kanyang bibig, ngunit bigla namang sumabog ang kanyang lalamunan na parang nagkaroon ng explosive device ang kanyang bibig at gamit ang mahabang kuko, winasak ng pinong-pino ang ulo ng centipede monster at sinabing ayaw niya talaga sa mga insekto. Samantalang, di naman mapakali ang Ashura Guild sa kanilang nakita. Naika nga ni Rio, anong ginagawa ng ganitong klaseng halimaw dito na kayang pumatay ng countless centipede monsters sa isang kisap mata. Dahil sa pagkakaalam niya, ang field type dungeon na ito ay isang C or B rank dungeon according to the investigation. Ngunit dito napagtanto ni Amot na mukhang may mga nilalang na hindi rin kayang makipag-communicate sa kanya at bigla nga niyang inatake itong si Rio upang tapusin kung saan hindi naman nagpatinag itong si Rio at hinanda ang kanyang espada upang depensahan ang sarili. Napasigaw si Lady Ethel sa sobrang gulat dahil biglangang pumagitna si Soho at nag-unleash ng matinding suntok gamit ang combination ng ruler's authority at sinabing wala ka atang sense of values kung papatay ka dahil hindi mo ito nakakausap. Nagulat si Amot dahil mayroon din palang taong kayang makipag-usap sa kanya gamit ang monster language. At yung suntok ni Soho mga lads na secret weapon niya para sa mga malalakas na monster ay umusok lang sa panga ni Amot at napawikang sense of values baka mo. Never kong naisip ang bagay na yan at gamit ang kanyang higanting paa, mabilis siyang sinipa si Soho na parang sumipa gamit ang bola ng soccer. Talsik ang mga naglalakihang bato sa ataking ginawa ni Amot kay Soho at kahit ang Ashura Guild ay napaatras dahil sa lakas ng impact. Ngunit malala ang inabot ng ating bida dahil hindi lang ito dumikit at bumaon sa pader kundi napasuka pa ito ng dugo na parang si Soho naman ang na one hit sa pagkakataon na ito. Lumuluhang napasigaw si Lady Ethel sa sobrang pag-aalala niya para sa Young Monarch at sinabi kay Amot na wala itong karapatan para gawin sa Young Monarch kung saan nagtataka na lamang itong si Amot dahil hindi niya alam na kasamahan pala ito ng demon na nakakausap niya. Napakamot sa ulo si Amot at sinabing hindi niya kailangang humingi pa siya ng tawad. Subalit sa ngayon, hindi niya papatayin si Lady Ethel. Napatanong siya kung member nga talaga ng demon race ang kaharap niya ngayon, siguradong marami itong nalalaman. Magiging mabait siya kung papawiin nito ang kanyang curiosity at natanong kung ang digmaan sa pagitan ng mga monarch ay tapos na ba at sino ang nanalo. Kaya nagtataka si Lady Ethel kung bakit may nalalaman ang monster na ito sa digmaan sa pagitan ng mga monarchs. Samantalang si Soho ay tuluyan ng nawalan ng malay at humiwalay na nga itong si Gray sa katawan ng ating bida. At na-realize ni Amot na mukhang walang intensyong sagutin ni Lady Ethel ang kanyang mga katanungan at mukhang hindi ito makakatulong sa kanya. Habang si Bero naman ay ginigising si Soho na mahimbing sa pagkakatulog. Sinabi ni Amot na wala talagang mapipili kahit halimaw man na hindi nakakaintindi ng kanilang language or isang demon na nakakaintindi ngunit hindi naman siya kayang sagutin. At sinabi na kung hindi daw sila nagkakaintindihan, well, pareho lang pala kayong lahat. Kung saan itinaas ni Amot ang kanyang paa upang tapusin si Lady Ethel sa pamamagitan ng pag-drop kick. Samantalang habang sumusuka ng dugo si Soho, mayroon siyang salita na binabanggit na parang siya lang ang nakakaintindi dahil nahihirapan siyang magsalita sa tindi ng pinsala ng kanyang katawan. Binanggit pala ni Soho ang acquired status recovery kung saan napansin ni Amot ang liwanag sa kinaroroonan ni Soho at sinabi ng ating bida, buti na lang talaga hindi niya ginalaw ang kanyang daily quest reward. At kung gustong pag-uusapan nito ang patungkol sa dakilang digmaan sa pagitan ng mga monarchs, well narinig daw niya ang dalawang
ibang bagay patungkol dito, na lahat ng monarch ay namatay sa kamay ng Shadow Monarch syempre. At napaiyak na lamang itong si Lady Ethel dahil kala niya katapusan niya na. Hindi naman makapaniwala si Amot na tapos na ang digmaan habang siya ay natrap lang sa isang lugar. Kaya kinumpirma ni Soho na talagang tapos na ang digmaan at naisip niya kung bakit nagtatanong ito patungkol sa mga monarchs. Baka isa na naman ito sa mga kamag-anak sa isa sa mga monarch. Inilarawan ni Soho na isang alligator monster si Amot at sa lakas daw nito nasa S-rank level ang monster na ito. At kakaunting pagkakamali lang, tiyak may kalalagyan talaga sa isang iglap lang. Habang naglalakad si Amot papunta kay Soho, sinabi niya na hindi niya akalaing sa huli ang Shadow Monarch pa rin ang nagwagi sa digmaan. At kung napatay nito ang lahat ng monarch, ibig sabihin si Tarnak, the monarch of the Iron Body, ay namatay na rin sa kamay ng King of the Dead. Kung saan napastretch nga itong si Amot sa kanyang braso upang paghandaan ang laban niya against Song Soho. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!